Mga kapatid, ready ka na ba sa mas malalim na kwento sa likod ng Ash Wednesday? Hindi lang po ito simpleng paglalagay ng abo sa noo. Punong-puno po ito ng history at simbolismo. Ang Ash Wednesday ang simula ng 40 days ng Kwaresma o Lenten season. Sa mga Kristiyano, lalo na po sa Roman Catholic Church, ang 40 days ay hindi po random ha. Ito po ay inspired sa 40 days na pag-aayuno ni Jesus sa disyerto bago siya nagsimulang mangaral. Pero saan nga ba galing ang abo? Yan po ay mula sa mga palaspas na binasbasan noong nakaraang taon sa Palm Sunday. Sinusunog ang mga iyan tapos gagawing abo para ipahid sa noo ng mga deboto. Ibig sabihin yan, may cycle po mula sa pagdiriwang hanggang sa pagsisisi. Noong unang panahon, hindi po lahat nilalagyan ng abo. Sa early church history, yung mga taong may mabibigat na kasalanan lang ang nilalagyan ng abo at pinagsusuot ng sako bilang public penance, as in literal na sorry sa lahat. Pero pagdating po ng Middle Ages, naging practice na ito para sa lahat bilang paalala na lahat po tayo ay nagkakamali. Kapag nilalagyan ka ng abo, may sinasabi ang pari na, remember that you are dust and to dust you shall return. Galing po talaga yan sa Biblia, specifically sa aklat ng Genesis. Ibig sabihin, paalala po ito ng pagiging mortal natin. At eto pa, hindi po fixed ang date ng Ash Wednesday. Nag-iiba ito taon-taon dahil nakabase ito sa petsa ng Easter na nakaangkla naman sa lunar calendar. Kaya minsan February, minsan po ay March. At kahit hindi po ito holiday sa Pilipinas, isa po ito sa pinaka-attended na misa buong taon. Kahit hindi po laging nagsisimba, marami pa rin pumipila para magpaabo. Sa huli, ang Ash Wednesday ay hindi lang po simbolo ng sakripisyo. Isa po itong reset button. Panahon para mag-reflect, magbawas ng bisyo at magdagdag ng kabutihan. Isa yang importanteng paalala na gaya ng K Alaman ay K Yamanan. K okay. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang K-alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.